10 taon kong binuo ang kanyang imperyo gamit ang dugo at pawis ko. Pero sa isang iglap, pinalitan ako ng isang babaeng nabili lang ng pera. Akala ni Rodrigo, isa lang akong basahan na pwedeng itapon matapos gamitin. Nagkakamali siya. Hindi niya alam na ang babaeng pinalayas niya ay siya ring nagmamay-ari ng hangin na hinihinga niya. Ngayon, matitikman niya ang bagsik ng isang inang inagawan ng lahat. Siguraduhin mong malinis ang papeles, attorney. Wala akong pakialam kung saan siya pupulutin. Ang mahalaga, mawala na siya sa bahay na ito bago dumating si Marisol bukas. Ang boses na yon ay hindi nanggaling sa radyo o sa telebisyon. Ito ang boses ng lalaking pinangakuan ko ng habambuhay sa harap ng altar. 10 taon na ang nakalilipas. Nakatayo ako sa harap ng kalan. Ang mga kamay ko ay amoy bawang at sibuyas. Dahan-dahan kong hinihimay ang mainit na bangus para sa sinigang na paborito niya. Bawat tinik, maingat kong inaalis. Takot na takot kasi ako na baka matinik siya, na baka masaktan siya kahit sa pinakamaliit na paraan. Ilang beses na paso ang mga daliri ko sa mainit na sabaw, pero hindi ko iniinda. Ang nasa isip ko lang ay kailangan niyang humigop ng mainit na sabaw pagka-uwi niya galing sa trabaho dahil sinabi niyang masama ang pakiramdam niya kanina. Pero tila mas masakit pa sa paso ng kumukulong mantika ang narinig ko. Hindi niya alam na nasa likod lang niya ako. Nakatalikod siya. Suot ang mamahaling suit na binili ko gamit ang ipon ko nung nakaraang Pasko. Kausap niya sa telepono ang kanyang abogado at ang paksa ng kanilang usapan ay kung paano ako itatapon na parang basura. Natigilan ang mga kamay ko sa paghimay ng isda. Ang tinik na hawak ko ay bumaon sa aking hinlalaki at may maliit na patak ng dugo ang humalo sa puting laman ng isda. Pero wala akong naramdamang sakit sa daliri. Ang naramdaman ko ay ang pagguho ng mundo sa loob ng aking dibdib. Ang puso ko, na kanina lang ay puno ng pag-aalala para sa kanya, ay biglang nanigas at naging kasing lamig ng yelo. Ibinaba ni Rodrigo ang telepono at humarap sa akin. Walang gulat sa kanyang mukha, walang bahid ang pagsisisi. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang buhok kong nakapuyod ng mabilisan, ang luma kong apron na may mantsa ng tuyo, at ang mga kamay kong magaspang dahil sa paglalaba at pagluluto para sa kanya at sa aming kambal. Napangiwi siya. Tila ba nakakita siya ng ipis sa kanyang mamahaling kusina. "Can you please stop cooking that?" Iritadong sabi niya sabay takip sa kanyang ilong. Ang baho. Buong bahay amoy palengke. Alam mo ba kung gaano kahirap tanggalin ang amoy na yan sa mga suit ko? Si Marisol, she always smells like Chanel number 5. Ikaw? Amoy mantika. Dahan-dahan kong ibinaba ang sandok. Ang amoy na tinatawag niyang mabaho ay ang amoy ng pagmamahal. Ito ang amoy ng paggising ng 4:00 ng madaling araw para ipaghanda siya ng baon. Ito ang amoy ng isang inang hindi inintindi ang sariling kagandahan para lang masiguro na busog ang kanyang pamilya. Gusto kong sumigaw. Gusto kong isumbat sa kanya na ang baho ng mantikang ito ang nagpapalakas sa kanya para magtrabaho. Gusto kong sabihin na ang mga kamay na ito na nandidiri siyang hawakan ay ang parehong mga kamay na pumirma sa mga estratehiyang nagpayaman sa kumpanya niya habang siya ay natutulog. Pero nanatili akong tahimik. Nakasanayan ko na ang tumahimik. Sabi ng nanay ko, ang mabuting asawa ay mapagtimpi. Kapakapa ko sa bulsa ng aking apron ang isang piraso ng papel. Ang resulta ng ultrasound na nakuha ko kaninang umaga. 3 buwan. Buntis ako sa aming pangatlong anak. Ito sana ang sorpresa ko sa kanya ngayong gabi. Ang munting anghel na akala ko ay magpapatibay lalo sa aming pamilya. Mahigpit kong hinawakan ang papel sa loob ng bulsa. Nilulukot ito hanggang sa madurog sa aking palad. Hindi.
Hindi niya kailangang malaman. Ang lalaking nandidiri sa amoy ng sakripisyo ko ay walang karapatang maging ama ng batang ito. Ang batang ito ay akin. Akin lamang. Lumapit siya sa mesa at inilapag ang isang makapal na brown envelope sa tabi ng mangkok ng sinigang na hindi man lang niya tinikman. Ang mainit na usok ng sabaw ay pumapagitan sa aming dalawa, parang isang pader na hindi na kailanman matitibag. Pirmahan mo yan, Alon. Malamig niyang utos, hindi man lang ako tinatapunan ng tingin. Kinuha niya ang baso ng tubig at uminom. Parang lalamunan lang niya ang mahalaga. Wala ka namang ambag sa bahay na ito kundi ang maglinis at magluto. I need someone presentable. Someone who fits my status now. Hindi isang katulong. Katulong. Iyon ang tingin niya sa akin. Ang babaeng dating colonel ng intelligence unit, ang babaeng kinatatakutan ng mga sindikato, ay naging katulong lang sa paningin ng lalaking minahal niya. Biglang umilaw ang telepono niya sa ibabaw ng mesa. Isang notification. Napansin ko ang pangalan sa screen kahit mabilis niya itong tinakpan. Isang message mula sa bangko at isa pang message na hinihintay niya mula sa The Consultant. Nakita ko ang pagkadismaya sa mukha niya nang makitang wala pa ring reply ang consultant na inaasahan niyang sasagip sa bumabagsak niyang proyekto. Kung alam mo lang, Rodrigo. Kung alam mo lang na ang consultant na sinasamba mo at ang katulong na itinataboy mo ay iisang tao. Tinitigan ko ang envelope, divorce papers, at sa ilalim nito, isang airline ticket na one-way papuntang probinsya. Aalis ako. Ang unang beses na nagsalita ako. Ang boses ko ay paos, garalgal, pero buo. Pero isasama ko ang mga bata. Tumawa siya. Isang tawang puno ng pang-uuyam na tumarak sa natitira kong pag-asa. Ang mga bata. Humakbang siya palapit sa akin, dinuro ang mukha ko. Saan mo sila dadalhin? Sa kalsada? Wala kang pera, Alon. Wala kang trabaho. Wala kang bahay. Sa tingin mo ba hahayaan kong lumaki ang mga tagapagmana ng Empire Valderrama sa piling ng isang hampas lupa? Yumuko siya at bumulong sa tenga ko. Ang hininga niya ay amoy mint. Amoy ng kasinungalingan. Umalis ka kung gusto mo. Pero ang kambal, dito sila. At huwag na huwag kang aasa na makakalapit ka pa sa kanila o makakakuha ng kahit singkong duling mula sa akin. Tinalikuran niya ako at naglakad palabas ng kusina. Iniiwan ako kasama ang lumalamig na sinigang at ang mainit na luhang kanina ko pa pinipigil. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang sakit. Hindi sa puso, kundi sa aking tiyan. Ang sanggol sa aking sinapupunan ay sumipa ng malakas. Tila ba nakikiisa sa aking galit. Ganito na lang ba? 10 taon ng paglilingkod at ang halaga ko lang ay mas mababa pa sa isang basahan. Pinunasan ko ang aking luha gamit ang likod ng aking palad na amoy bawang. Tiningnan ko ang likod ni Rodrigo habang papalayo siya. Hindi niya alam. Ito na ang huling beses na makikita niya akong umiyak. Dahil bukas, ang alon na kilala niya, ang alon na martir, ang alon na sunod-sunuran, ay mamamatay na. At mula sa kanyang abo, may ibang isisilang. Hindi pa man humuhupa ang panginginig ng aking mga tuhod. Narinig ko ang lagutok ng takong ng sapatos na papalapit sa kusina. Isang tunog na kabisado ko na, mabilis, matigas, at walang pakundangan. Ito ang tunog ng pagdating ni Doña Corazon. Pumasok ang ina ni Rodrigo na nakataas ang kilay, suot ang kanyang seda na bestida at mga alahas na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Tiningnan niya ako na parang isa akong basag na vase na kailangan ng walisin palabas. Wala siyang dalang awa, tanging pagkayamot lang. Ano na naman ang drama ito, Alon? Matalas niyang tanong. Ang boses niya ay humihiwa sa katahimikan. Rinig na rinig hanggang sa kwarto ko ang boses ni Rodrigo. Hindi mo ba alam na kailangan niyang magpahinga? Stress na nga ang anak ko sa kumpanya, dadagdag ka pa.
Napatingin ako sa kanya, hindi makapaniwala. Ako? Ako pa ang dagdag sa stress? Sa loob ng 10 taon, ako ang sumalo sa lahat ng problema nila. Ako ang kumausap sa mga bangko kapag nade-delay ang bayad nila. Ako ang nagtakip sa mga butas na ginawa ng luho nilang mag-ina. Ma, tawag ko sa kanya, bagaman nanginginig ang boses ko. Pinalalayas ako ni Rodrigo. Kukunin niya ang mga bata. Umiismid lang siya at lumapit sa anak niya. Hinaplos ang likod nito na parang isang batang inapi. Mabuti naman kung ganoon. Malamig niyang sagot. Matagal na dapat, Alon. Tignan mo nga ang sarili mo. Wala kang class. Ang mga Valderrama ay kailangan ng asawang kayang makipagsabayan sa sosyedad. Si Marisol, siya ang nababagay sa anak ko. Maganda, sikat, at galing sa mabuting pamilya. Hindi katulad mong galing sa lupa. Gusto kong sumbatan siya. Gusto kong sabihin na ang lupa na tinatapakan nila ngayon ay binili gamit ang talino ko. Pero bago pa ako makapagsalita, narinig ko ang mga maliliit na yabag na tumatakbo pababa ng hagdan. Mama, Papa, ang kambal, sina Popoy at Pipay. Nanlaki ang mga mata ko. Agad akong humakbang palapit sa kanila. Pero hinarangan ako ng 2 security guard na bigla na lang sumulpot mula sa living room. Mama! Sigaw ni Pipay, ang bunso ko, habang hawak ang kanyang paboritong manyika na tinahi ko pa mula sa retaso. Tumatakbo sila palapit sa akin. Ang mga mata nila ay puno ng takot at pagkalito. Huwag! Parang awa niyo na! Sigaw ko habang pilit akong kumakawala sa hawak ng mga gwardiya. Hayaan niyo akong yakapin ang mga anak ko. Rodrigo, maawa ka. Pero hindi gumalaw si Rodrigo. Nakatalikod lang siya, umiinom ng tubig. Tila ba ang iyak ng sarili niyang mga anak ay ingay lang ng radyo na pwede niyang patayin. Si Doña Corazon ang humarap sa mga bata. Hinarang niya ang mga ito bago pa sila makalapit sa akin. Yaya, yaya, sigaw ng matanda. Iakyat ang mga batang ito. Huwag ninyong hayaang makita nila ang babaeng yan. Agad na tumalima ang mga yaya. Hinila ang mga anak ko pabalik sa hagdan. Nagpupumigla si Popoy. Inaabot ang kamay ko. Mama, sama ako kay Mama. Iyak ni Popoy. Nakita ko ang takot sa mga mata ng anak ko. Nakita ko ang sapatos niyang natanggal ang pagkakatali dahil sa pagtakbo. Buong lakas akong nagpumiglas. Ang adrenaline ng isang ina ay nagbigay sa akin ng lakas na itulak ang isang gwardiya. Tumakbo ako at lumuhod sa paanan ng hagdan. Naabutan ko ang paa ni Popoy bago siya tuluyang mahila ng yaya. Popoy! Anak! Humagulhol ako habang nanginginig ang mga kamay kong hinawakan ang maliit niyang paa. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng sigawan at iyak, ginawa ko ang isang bagay na alam kong kailangan niyang maramdaman. Mabilis pero maingat kong itinali ang sintas ng sapatos niya. Makinig ka, anak, bulong ko, habang ang mga luha ko ay pumapatak sa sapatos niya. Huwag kang matatakot. Babalik si Mama. Pangako yan. Magpakabait kayo ni Pipay, ha? Mahal na mahal kayo ni Mama. Isang malakas na hila mula sa yaya ang naglayo sa kanya sa akin. Ang huling naramdaman ko ay ang mainit na daliri ng anak ko na dumudulas sa aking palad. Alisin niyo na siya dito, sigaw ni Rodrigo. Sa wakas ay humarap na siya, pero ang mukha niya ay puno ng galit. Kunin niyo ang lahat, ang susi ng kotse, ang credit cards, ang cellphone. Lahat ng iyan ay pag-aari ng Valderrama. Hinawakan ako ng mga gwardiya sa magkabilang braso at kinaladkad palabas ng pinto. Wala akong nagawa habang pilit nilang kinakalkal ang mga bulsa ko. Kinuha nila ang lumang cellphone ko. Kinuha nila ang pitaka ko. Ito lang ang sayo, sabi ng isang gwardiya, sabay abot sa akin ng isang maliit na plastic bag na naglalaman ng ilang damit na gusgusin. Itinulak nila ako palabas ng dambuhalang pintong gawa sa kahoy na oak. Ang pintong ako mismo
ang pumili ng disenyo noon. Sa pag-aakalang ito ang magiging pintuan ng aming walang hanggang kaligayahan. Dahan-dahan itong sumara. Sa maliit na siwang bago ito, tuluyang lumapat, nakita ko si Rodrigo na inaakbayan ng kanyang ina. Habang sa itaas ng hagdan, rinig na rinig ko ang hagulgol ng aking mga anak na tinatawag ang pangalan ko. Ang tunog ng kandado na lumalagitik ay parang tunog ng baril na ipinutok sa aking puso. Naiwan ako sa labas, mag-isa. Biglang bumuhos ang ulan, tila ba nakikiramay ang langit sa aking pagluluksa. Basang-basa ako sa loob ng ilang segundo. Ang lamig ay tumagos hanggang sa buto, pero mas malamig ang naramdaman ko sa loob. Kinapa ko ang bulsa ng suot kong pantalon. Walang cellphone para tumawag ng tulong. Walang susi para umuwi. Ang tanging nakuha ng mga daliri ko ay isang malamig at bilog na metal. Isang barya, 50 piso. Ito na lang ba ang natira sa akin? Ito na lang ba ang halaga ng 10 taong pagsisilbi, pagmamahal at pagtatanggol sa pamilyang iyon? Tiningnan ko ang malaking bahay na ngayon ay sarado na para sa akin. Ang mga ilaw sa loob ay mukhang mainit at masaya, habang ako ay nasa dilim, nilalamig at nanginginig. Napahawak ako sa aking tiyan kung saan payapang natutulog ang bunso ko. Walang kaalam-alam na wala na kaming matutuluyan ngayong gabi. Huwag kang mag-alala, anak. Bulong ko sa hangin. Ang boses ko ay matigas at puno ng pangako. Ang ulan na ito ang maghuhugas ng lahat ng kahinaan ko. Sa susunod na kakatok ako sa pintong yan, hindi na ako ang magmamakaawa. Sila na ang luluhod para buksan ito. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad sa gitna ng dilim, bit-bit ang 50 piso at ang isang pusong puno ng puot at pag-asa. Ang bawat patak ng ulan sa aking balat ay parang karayom na tumutusok, pero hindi ko ito iniinda. Mas gusto ko ito. Mas gusto kong maramdaman ang lamig ng kalikasan kaysa sa lamig ng pakikitungo ng pamilyang pinagsilbihan ko ng isang dekada. Naglakad ako sa gilid ng madilim na kalsada. Walang payong, walang jacket. Tanging ang manipis na blusang suot ko kanina sa kusina ang bumabalot sa aking katawan. Bawat hakbang ay mabigat. Ang aking tsinelas ay pudpud na at madulas sa basang aspalto. Ilang sasakyan ang dumaan, winisikan ako ng putik, pero hindi ako huminto. Kailangan kong makarating sa drop point. Sa di kalayuan, nakita ko ang liwanag ng isang lumang teleponong pampubliko sa tapat ng isang saradong sari-sari store. Ito na lang siguro ang natitirang payphone sa buong Davao na gumagana pa. Hingal na hingal akong lumapit dito. Ang aking mga daliri ay nanginginig sa lamig at pagod habang dinudukot ko ang kaisa-isang barya sa aking bulsa. 50 piso, ito ang bala ko. Ito ang simula ng aking giyera. Ipinasok ko ang barya. Dinial ko ang isang numero na 10 taon ko nang hindi tinatawagan, pero nakaukit pa rin sa likod ng aking utak. Walang pangalan ang numerong ito. Walang nakarehistrong may-ari. Isang ring, 2, 3. Protocol 0. Ang tanging sinabi ko nang sagutin ng kabilang linya ang tawag. Ang boses ko ay hindi na ang boses ng isang asawang umiiyak. Ito ay boses ng isang commander na nagbibigay ng utos. Ang agila ay nasa lupa. Kailangan ko ng extraction. Ngayon na. Hindi ako naghintay ng sagot. Ibinaba ko ang telepono. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagbigay ng aking katawan. Ang adrenaline na bumuhay sa akin kanina ay biglang nawala. Umikot ang paningin ko. Ang gutom, ang pagod, at ang bigat ng pagbubuntis ay sabay-sabay na naningil. Napahawak ako sa poste ng telepono at dahan-dahang dumulas pababa hanggang sa mapaupo ako sa basang semento. Kumapit ka, baby. Bulong ko sa aking tiyan habang niyayakap ang sarili. Parating na sila. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ang huling narinig ko ay ang tunog ng gulong ng sasakyan na huminto sa aking harapan. Hindi ito ang tunog ng mamahaling sports car ni Rodrigo. Ito ang tahimik
at disiplinadong tunog ng isang makina na laging handa sa digmaan. Nagising ako hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa amoy. Hindi ito amoy ng mamahaling pabango ni Marisol at hindi rin amoy ng sinigang. Ito ang amoy ng lumang papel, kape at katahimikan. Imunulat ko ang aking mga mata. Nasa isang maliit na kwarto ako. Puti ang dingding, walang palamuti. Nakahiga ako sa isang simpleng kama na may malinis at puting kumot. Gising na po pala kayo, Colonel. Napabalikwas ako, pero agad akong nakaramdam ng kirot sa ulo. Sa isang sulok ng kwarto, nakatayo ang isang lalaki. Matangkad, moreno, at may tindig na hindi kayang tibagin ng kahit anong bagyo. Si Mateo. Dati ko siyang tinyente sa intelligence unit. Ngayon, isa na siyang top-tier lawyer. Pero alam kong ang katapatan niya ay nasa akin pa rin, hindi sa batas. Mateo, bati ko. Ang lalamunan ko ay tuyo. Nasaan tayo? Safe house, ma'am. Sagot niya. Sabay abot ng isang baso ng tubig. Ang galaw niya ay puno ng respeto, malayo sa pandidiri, na ipinakita sa akin ni Rodrigo. Nasa ligtas na lugar tayo. Walang CCTV, walang digital footprint. Ligtas kayo rito. At ang bata. Kinuha ko ang tubig at ininom ito ng diretso. Tiningnan ko ang sarili ko. Wala na ang basang damit. Nakasuot ako ng isang malaking t-shirt at pajama. Ang mga gamit ko? Tanong ko. Sinunog ko na, gaya ng protocol. Seryosong sagot ni Mateo. Ang Alon Valderrama, na kilala nila, ay nawala na sa ulan kagabi. Tumayo ako at lumapit sa salamin. Ang babaeng nakikita ko ay payat, maputla, at may itim na bilog sa ilalim ng mata. Mukha akong bangkay, pero sa loob ng mga mata ko, may apoy na nagsisimula ng sumiklab. Ihanda mo ang terminal, Mateo. Utos ko. Walang tanong-tanong. Binuksan ni Mateo ang isang itim na laptop sa ibabaw ng mesa. Luma ang itsura nito. Makapal at walang brand. Pero ito ang pinakamakapangyarihang sandata na hawak ko. Umupo ako sa harap ng computer. Ang mga daliri ko, na kanina lang ay naghihimay ng isda, ay mabilis na tumipa sa keyboard, access granted. Nag-login ako sa isang secure email server. Ang pangalan ng account, The Consultant. Bumaha ang mga email, lahat galing kay Rodrigo Valderrama. Consultant, kailangan ko ng payo mo sa Harbor Project. Nagkakaproblema kami sa liquidity. Consultant, bakit hindi ka sumasagot? Ang asawa ko ay nagiging pabigat na. Kailangan ko ang talino mo para mapalago pa ang empire. Napangisi ako ng mapait. Nakakatawa ang tadhana. Ang lalaking nagtaboy sa akin dahil wala daw akong silbi ay siya ring lalaking nagmamakaawa sa akin sa email para sa tulong. Sinasamba niya ang consultant dahil sa talino nito habang inaapakan niya ang asawa niya sa bahay. Hindi niya alam, iisa lang kami. Binuksan ko ang financial dashboard ng Empire Valderrama. Lahat ng numero, lahat ng bank accounts, lahat ng investment funds, lahat ay konektado sa system na ito na ako mismo ang nag-design. Ako ang nagtayo ng imperyong ito para sa mga anak ko. At dahil kinuha niya sila sa akin, babawiin ko ang lahat. Ma'am, sabi ni Mateo sa likod ko, sigurado ba kayo? Kapag pinindot nyo yan, magsisimula na ang countdown. Wala nang atrasan. Tumingin ako sa screen. Nakita ko ang projected profit ni Rodrigo para sa taong ito. Bilyon-bilyong piso na gagamitin niya para luhuan ang kabit niya habang ang mga anak ko ay lalaking walang ina. Naalala ko ang yak ni Popoy. Naalala ko ang takot sa mata ni Pipay. Naalala ko ang tigas ng mukha ni Rodrigo habang itinatapon niya ang pagkain na niluto ko. Ang Empire Valderrama ay hindi kanya, Mateo. Sagot ko ng mahinahon pero may diin. Katiwala lang siya. At dahil nilabag niya ang tiwala, itinapat ko ang aking daliri sa enter key. Sa screen, nakasulat ang command, Initiate Capital Withdrawal Protocol. Simula ng protocol ng pagbawi ng puhunan.
Panahon na para singilin ang utang. Madiin kong pinindot ang enter. Sa screen, nagbago ang kulay mula sa berde patungong pula. Isang loading bar ang lumitaw. Processing, assets frozen, transfers initiated. Tumingin ako kay Mateo. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ngumiti ako. Hindi ngiti ng isang ina, kundi ngiti ng isang humahatol. Hayaan nating magising siya bukas sa isang bangungot. Nakatutok ang mga mata ko sa screen ng laptop. Ang liwanag nito, ang tanging ilaw sa madilim na safe house. Sa pamamagitan ng mga nakatagong kamera na matagal ko nang inilagay sa bawat sulok ng mansyon para sa seguridad ng pamilya. Ngayon ay pinapanood ko ang paglapastangan nila sa tahanang binuo ko. Nasa master bedroom si Marisol. Ang kwartong dati ay santuwaryo namin ni Rodrigo. Ngayon ay naging palaruan na ng demonyo. Nakita kong binuksan niya ang walk-in closet. Ang closet na puno ng mga damit na iningatan ko ng maraming taon. Mga blusang simple pero disente. Mga bestidang isinuot ko sa mga binyag at birthday ng mga bata. Yaya! Sigaw ni Marisol. Ang boses niya ay matinis. Masakit sa tenga. Dalhin niyo dito ang malaking trash bag. Ang baduy ng mga damit ng ex-wife ni Rodrigo. Amoy luma. Amoy mahirap. Dumating ang kasambahay na si Manang Ising. Nakayuko. Takot na takot. Halos madurog ang puso ko nang makita kong hinahablot ni Marisol ang mga damit ko mula sa hanger at basta-basta na lang itinatapon sa sahig. Ang paborito kong puting bestida, iyong suot ko nung unang beses akong tawaging mama ni Popoy ay tinapakan lang niya ng kanyang maruming sapatos. Itapon niyo lahat yan, utos ni Marisol habang nag-a-apply ng lipstick sa harap ng salamin, ang salamin ko. Kailangan ko ng space para sa mga bagong Gucci at Prada na bibilhin ni Rodrigo para sa akin. Napakuyom ako ng kamao. Ang mga kuko ko ay bumaon sa aking palad. Hindi dahil sa mga damit. Damit lang yan. Ang masakit ay ang paraan ng pagbura niya sa pagkatao ko na parang hindi ako nag-exist sa bahay na yon. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok ang kambal, sina Popoy at Pipay. Mugto ang mga mata nila. Halatang kagagaling lang sayak, hinahanap nila ako. Mama, tawag ni Pipay. Lumapit siya kay Marisol. Siguro sa pag-aakalang ako yon, dahil nakaupo siya sa pwesto ko. Hinawakan ni Pipay ang laylayan ng mamahaling damit ni Marisol. Sa screen, nakita ko ang reaksyon ni Marisol. Hindi awa, kundi pandidiri. Ew, don't touch me! Sigaw niya sabay tulak kay Pipay. Napaupo ang anak ko sa sahig. Ang lagkit ng kamay mo, Yaya. Diba sinabi ko na huwag niyong papapasukin ang mga batang ito dito? Sira na ang outfit ko. Wah, mama. Humagulgol si Pipay. Agad na dumalo si Popoy sa kapatid. Sa malabong screen ng laptop, nakita ko ang tapang sa mata ng 5 taong gulang kong anak na lalaki. Hinarang niya ang sarili sa pagitan ni Marisol at ni Pipay. Ang maliliit niyang braso ay nakaunat na parang isang sundalo. Bad ka. Bad woman. Sigaw ni Popoy. Ang boses ay nanginginig pero matapang. Huwag mong aawayin si Pipay. Sa galit ni Marisol, akmang sasampalin niya si Popoy. Napapikit ako at napasigaw sa harap ng monitor. Kahit alam kong walang makakarinig sa akin. Huwag ang anak ko. Pero bago lumapat ang palad ni Marisol, pumasok si Doña Corazon. Hindi siya tumakbo para protektahan ang mga apo niya. Naglakad siya ng mabilis para protektahan ang imahe ng pamilya. Marisol, ano ba? Saway ng matanda. Ang ingay-ingay niyo. Baka marinig ng mga kapitbahay. Ano na lang ang sasabihin nila na nag-uuwi si Rodrigo ng babaeng nananakit ng bata? Binaba ni Marisol ang kamay niya, pero ang tingin niya sa mga anak ko ay puno ng lason. Kasi mami, tignan mo. Ang dudumi. Sinira nila ang mood ko. Sa sandaling iyon, pumasok si Rodrigo sa kwarto. Ang inaasahan ko bilang ama.
ay dadamayan niya ang mga anak niyang umiiyak. Inasahan kong kahit papaano, may natitira pa siyang puso. Pero lumapit siya kay Marisol at hinawakan ito sa bewang. "What happened, babe?" Malambing din niyang tanong kay Marisol habang ang mga anak namin ay nasa sahig at umiiyak. "Yang mga anak mo," sumbong ni Marisol na parang batang nagmamaktol. Ang gulo-gulo. Masakit ang ulo ko, Rodrigo. I thought magiging masaya tayo dito. Bumaling si Rodrigo kay Popoy at Pipay. Ang tingin niya ay malamig, walang pagmamahal. "Yaya!" Sigaw niya. "Ikulong niyo ang mga batang yan sa kwarto nila. Huwag na huwag niyong papalabasin hanggat hindi natututong tumahimik. Kumpiskahin lahat ng laruan." Habang hinihila ng mga yaya ang mga anak ko palabas, si Popoy ay lumingon sa kamera, sa direksyon kung saan nakatago ang lente sa loob ng isang teddy bear sa estante. Parang nakatingin siya diretso sa akin. "Mama!" Buka ng bibig niya, walang boses, pero rinig na rinig ng puso ko. Pinatay ko ang video feed ng kwarto. Hindi ko na kaya. Nanginginig ang buong katawan ko, hindi sa lamig, kundi sa nag-aalab na puot. Tama na ang iyak, Alon. Bulong ko sa sarili ko habang pinapahid ang luha. Tapos na ang pagiging biktima. Inilipat ko ang camera feed sa kanyang home office. Nakita ko si Rodrigo na nakaupo sa kanyang swivel chair. Ang upuang niregalo ko nung nakaraang birthday niya. Mukha siyang stress na stress. Panay ang refresh niya sa kanyang email. Alam ko kung ano ang hinihintay niya. Hinihintay niya ang reply ng the consultant. Hinihintay niya ang approval ko para sa Project Skylark, isang risky investment na kailangan ng masusing audit. Kapag tinuloy niya yon ng walang guidance ko, siguradong malulugi ang kumpanya. Bakit hindi sumasagot ang consultant? Bulong ni Rodrigo sa sarili, sabay hampas sa mesa. Damn it! Kailangan ko ang deal na to para mabayaran ang renovation ng bahay at ang bagong kotse ni Marisol. Pumasok si Marisol sa opisina, nakayakap sa leeg ni Rodrigo. "Babe, approved na ba? Yung kwintas na gusto ko, may tumitingin na iba. Baka maunahan tayo." Paglalambing nito, tumingin si Rodrigo sa screen sa email na wala pa ring sagot. Pagkatapos, tumingin siya kay Marisol. Ang ego niya. Ang pagnanais niyang magpasikat sa babaeng ito ay mas malaki kaysa sa kanyang utak. "Kaya ko to," mayabang na sabi ni Rodrigo. "Ako ang CEO ng Empire Valderrama. Hindi ko kailangan ng consultant. Ako ang nagpayaman sa kumpanyang ito, hindi ang asawa ko, at hindi ang kung sinong advisor." Kinuha niya ang kanyang mamahaling fountain pen at mabilis na pinirmahan ang kontrata sa harap niya. Isang kontratang magbabaon sa kanya sa utang kung walang tamang hedging strategy na ako lang ang nakakaalam gawin. Napangisi ako sa dilim. "Good job, Rodrigo. You just dug your own grave." Pinirmahan niya ang sarili niyang hatol. Akmang yayakapin na sana siya ni Marisol nang biglang tumunog ang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang tawag mula sa bangko. Sinagot ito ni Rodrigo ng padabog. "Hello, this is Rodrigo Valderrama. Make it quick, I'm busy." Katahimikan. Nakita ko ang pagbabago ng kulay sa mukha ni Rodrigo. Mula sa pagiging mapula sa galit, bigla itong namutla na parang papel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. "What do you mean declined?" Ang boses niya ay tumaas, nanginginig. "Imposible! I am a VIP client. Anong capital withdrawal protocol? Anong investor hold?" Tumingin siya sa paligid ng kwarto. Tila ba may nararamdaman siyang presensya? Tila ba nararamdaman niyang pinapanood ko siya? Sino ang nag-authorize niyan? Sigaw niya sa telepono. Sa kabilang linya, alam ko kung ano ang isinasagot ng bank manager. Isang sagot na hindi niya matatanggap. Binaba niya ang telepono ng dahan-dahan. Ang kamay niya ay nanginginig. Tumingin siya kay Marisol na nagtataka. "Babe, anong nangyari?" tanong ni Marisol. Lumingon si Rodrigo sa kamera, parang nakikipagtitigan sa akin sa kabilang ibayo ng koneksyon. Ang takot ay nagsisimula nang gumapang sa kanyang mukha.
May kumikilos sa mga accounts ko. Bulong niya. May nag-freeze ng assets ng kumpanya. Sinara ko ang laptop ng may malakas na kalabog. Tapos na ang panunood. Oras na para maghanda. Ang Reyna na pinalayas nila ay babalik. At sa pagkakataong ito, hindi na ako magdadala ng sinigang. Magdadala ako ng bago. Sa mundo ng negosyo, madalas sabihin na numbers don't lie. Pero sa kamay ng isang magaling na estratehiya, ang mga numero ay pwedeng maging sandata na mas matalim pa sa kutsilyo. Nasa loob pa rin ako ng safe house, nakaupo sa harap ng laptop habang humihigop ng kape na hindi kasing sarap ng timpla ko sa bahay. Pero hindi kape ang nagpapagising sa diwa ko ngayon, kundi ang bawat email na ipinapadala ko gamit ang mga encrypted servers. 2. Bureau of Internal Revenue, BIR. Tax Fraud Division subject urgent tip regarding Empire Valderrama's undeclared offshore assets. Napangiti ako ng mapait habang pinipindot ang send. Dati, ako ang gumagawa ng paraan para maging legal at malinis ang lahat ng transaksyon ni Rodrigo. Ako ang nagpupuyat para ayusin ang mga tax filings niya para hindi siya mahirapan. Ngayon, ako mismo ang nagtuturo sa mga awtoridad kung saan nakabaon ang mga bangkay ng kanyang kasakiman. Sunod-sunod na notification ang lumabas sa screen. Isa-isang tinatanggihan ng mga suppliers ang purchase orders ng Empire Valderrama. Bakit? Dahil sa isang simpleng rumor na pinakalat ko sa business circle na bankrupt na ang kumpanya. Sa negosyo, ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, kahit anong pilit mong buuin, sugatan ka na. Sinarado ko muna ang laptop. Kailangan kong lumabas. Kailangan kong makita ang dahilan kung bakit ko ito ginagawa. Tanghaling tapat, nakaparada ang sinasakyan kong itim na sedan sa tapat ng gate ng exclusive school na pinapasukan ng kambal. Tinted ang bintana kaya walang makakakita sa akin sa loob. Tumunog ang bell. Naglabasan ng mga bata. Halos mapatigil ang pagtibok ng puso ko nang makita ko sila. Sina Popoy at Pipay naglalakad palabas ng gate. Pero iba sila tignan ngayon. Dati, ang uniform ni Popoy ay laging plansado, puting-puti at amoy fresh linen. Ngayon, lukot-lukot ang polo niya at nakalabas ang laylayan sa pantalon. Ang buhok ni Pipay na dati ay laging may ribon na terno sa medyas niya, ngayon ay magulo at buhaghag. Walang sumundo sa kanila na magulang. Tanging ang driver lang ni Rodrigo ang naghihintay, na abala pa sa cellphone at hindi man lang pinagbuksan ng pinto ang mga bata. Anak, bulong ko at naramdaman ko ang pagtulo ng luha sa aking pisngi. Napaahawak ako sa salamin ng bintana. Gustong-gusto ko itong basagin para yakapin sila. Nakita kong may kinakalkal si Pipay sa kanyang lunchbox, tapos ay malungkot na isinara ito. Gutom siya. Alam kong hindi siya pinadalhan ng maayos na baon. Si Marisol, wala iyong pakialam. Si Rodrigo, mas lalong wala. Kinuha ko ang paper bag na inihanda ko kanina. Naglalaman ito ng 2 karton ng chocolate milk at ang paborito nilang cookies na ako mismo ang nag-bake sa maliit na oven dito sa safe house. Binaba ko ng kaunti ang bintana at tinawag ang isang guard na kakilala ko. Manong, tawag ko. Sabay abot ng 500 piso at ang paper bag. Pakiabot naman po ito kina Popoy at Pipay Valderrama. Sige na po, parang awa nyo na. Nag-alinlangan ng guard pero kinuha rin ito. Sino po ang sasabihin kong nagbigay, ma'am? Nag-isip ako. Hindi nila pwedeng malaman na nandito ako. Baka isipin ni Rodrigo na lumalabag ako sa restraining order at gamitin pa ito laban sa akin. Sabihin niyo po. Pumiyok ang boses ko. Sabihin niyo, galing kay fairy godmother. Pinanood ko habang inaabot ng guard ang paper bag sa mga anak ko. Nakita ko ang pagliwanag ng mukha ni Pipay nang makita ang cookies. Lumingon-lingon si Popoy, parang hinahanap kung sino ang nagbigay. Tumingin siya sa direksyon ng kotse ko. Agad kong tinaas ang bintana at sumenyas kay Mateo
na nasa driver's seat. Umalis na tayo, Mateo, bago pa ako bumigay at sugudin ko sila. Pagbalik sa safe house, naging bato na ulit ang puso ko. Ang lungkot kanina ay naging gasolina na ng galit. Inabot sa akin ni Mateo ang isang makapal na folder. Background check kay Marisol, ma'am. Seryosong sabi niya. Binuksan ko ito. Gaya ng hinala ko. Marisol Sol Gomez. Hindi siya galing sa mayamang pamilya gaya ng sinasabi niya. Marami siyang kaso ng estafa. 2 beses na siyang naging kabit ng mga matatandang businessman at pareho silang iniwanan nung maubos na ang pera. Gold digger, bulong ko. She's a parasite looking for a host. At si Rodrigo ang perfect victim, dagdag ni Mateo. Mayabang, gullible, at desperadong patunayan ang sarili. Pues, ibigay natin sa kanya ang gusto niya. Sabi ko sabay kuha ng isang eleganteng imbitasyon na nasa mesa. Ito ay imbitasyon para sa The Grand Davao Real Estate Gala na gaganapin sa Makalawa. Isang exclusive event kung saan ibebenta ang pinakamalalaking properties sa Mindanao. Ako ang organizer nito gamit ang isang dummy corporation. Ipadala mo ang VIP invitation kay Rodrigo. Utos ko kay Mateo. Siguraduhin mong nakalagay na siya ang guest of honor. Ano ang plano, ma'am? Tanong ni Mateo. Ngumiti ako, pero walang saya sa mga mata ko. Kailangan ni Rodrigo ng pera para mapagtakpan ang mga frozen accounts. Kapag nakita niya ang imbitasyong ito, iisipin niya na ito ang sagot sa mga dasal niya. Iisipin niya na pwede siyang bumili at magbenta ng property para magkaroon ng quick cash. Iisipin niya na hari pa rin siya. Tiningnan ko ang litrato ni Rodrigo at Marisol na magkasama, masaya habang ang mga anak ko ay nagugutom. Papapuntahin natin siya sa pinakatuktok, Mateo, dahil mas masakit ang bagsak kapag nanggaling ka sa itaas. Kinuha ko ang ballpen at sinulatan ang likod ng imbitasyon bago ito isilid sa envelope. See you there, my love. Ang imbitasyon na ito ay hindi tiket sa paraiso, Rodrigo. Ito ay tiket mo sa impyerno. At ako si Satanas na naghihintay sa gate. Ang kasakiman ay parang tubig alat. Habang iniinom mo ito, lalo ka lang nauhaw. At ngayong gabi, si Rodrigo Valderrama ay mamamatay sa uhaw. Ayon sa report na nakuha ni Mateo mula sa loob ng kumpanya, nagkagulo kaninang umaga sa Finance Department ng Empire Valderrama sa desperasyon ni Rodrigo na magmukhang makapangyarihan sa gaganaping grand gala ngayong gabi. Inutos niya ang emergency withdrawal. Kinuha niya ang pondo na nakalaan para sa sweldo ng mga empleyado. Kinuha niya ang pondo para sa maintenance ng mga building. Simot. Lahat ay inilipat niya sa kanyang personal account para lang may maipakita siyang show money sa auction. Bahala na sila bukas, narinig ni Mateo na sinabi ni Rodrigo sa isang wiretap. Kapag nakuha ko ang deal na to, triple ang balik. Magsasakripisyo muna sila para sa akin. Napakuyom ako ng kamao habang binabasa ang transcript. Magsasakripisyo? Ang lakas ng loob niyang magsalita tungkol sa sakripisyo, samantalang hindi pa siya nakakaranas magutom para lang may ipakain sa iba. Sa kabilang banda, si Marisol ay abala rin, hindi sa trabaho, kundi sa pagpili ng isusuot. Nalaman ko na nagdemand siya kay Rodrigo na bilhin ang highlight ng auction. Ang luha ng sirena, isang kwintas na gawa sa purong diamante at sapphire na nagkakahalaga ng higit sa 50 milyong piso. Babe, kailangan ko yan, sabi ni Marisol sa isang intercepted call. Pinagtatawanan ako ng mga amigas ko. Sabi nila, kabit lang daw ako. Kapag suot ko yan, luluhod sila sa inggit. At si Rodrigo, sa kanyang kahangalan at pagnanais na patunayan ang kanyang pagkalalaki, ay nangakong bibilhin ito. Hayaan mo silang managinip, bulong ko sa hangin. Dahil mamaya, gigisingin ko sila. Tumayo ako at humarap sa malaking salamin sa kwarto ng safe house. Oras na. Sa loob ng 10 taon, nakilala ako bilang ang mabait na misis. Ang alon
na laging nakapuyod ang buhok, walang makeup, at laging nakasuot ng maluluwang na damit para maging komportable sa gawaing bahay. Ang alon na nagtatago sa likod ng asawa. Kinuha ko ang gunting na nakapatong sa mesa. Ang metal ay malamig sa aking balat. Tinitigan ko ang aking mahabang buhok. Ito ang buhok na gustong-gusto ni Rodrigo na himasin noong mahal pa niya ako. Ito ang buhok na hinihila ng mga anak ko kapag naglalaro kami. Ito ang buhok na naging saksi sa bawat luha ko sa unan tuwing gabi. Pero ang buhok na ito ay simbolo rin ng aking pagpapakumbaba, ng aking pagiging sunod-sunuran. Paalam, alon na mahina, bulong ko. Narinig ko ang matalas na tunog ng paglapat ng gunting. Isang mahabang tikwas ng buhok ang nahulog sa sahig. Sinundan pa ito ng isa at isa pa. Bawat paggupit ay parang pagtanggal ng kadena. Gumaan ang pakiramdam ko. Gumaan ang ulo ko. Nang matapos ako, ibang babae na ang nakatingin sa akin sa salamin. Ang buhok ko ngayon ay hanggang balikat na lang, matalim, diretso at itim na itim. Isang stylist na pinatawag ni Mateo ang pumasok para ayusan ako. Sa halip na light makeup na gusto ni Rodrigo dahil mukha daw akong inosente, pinili ko ang matapang, pulang lipstick na kasing kulay ng dugo. Eyeshadow na mausok at madilim. Isinuot ko ang gown na ipinadya ko. Hindi ito floral o pastel. Ito ay isang midnight blue na gown, hapit sa katawan, na gawa sa seda. Elegante, pero may awtoridad. Ang disenyo nito ay nagpapakita ng aking leeg at balikat, pero nagtatago ng aking 3 buwang tiyan sa pamamagitan ng matalinong pagkakadrape ng tela. Isinuot ko ang isang pares ng hikaw, hindi galing kay Rodrigo, kundi pamana ng aking lola. Humarap ako sa salamin sa huling pagkakataon. Wala na ang bakas ng mantika at bawang, wala na ang amoy ng gatas at lungkot. Ang nasa harap ko ay hindi isang asawa. Siya ay isang CEO, isang kolonel, isang mandirigma. Bumukas ang pinto at pumasok si Mateo. Napatigil siya sa paglalakad. Nakita ko ang gulat at paghanga sa kanyang mga mata, pero agad niya itong pinalitan ng propesyonal na tindig. "Handa na ang sasakyan, ma'am," sabi niya. "Nasa venue na ang targets. Nagsisimula na ang bidding." "Ang mga abogado?" tanong ko habang isinusuot ang itim na gloves. "Nakaposisyon na sa paligid. Ang mga pulis ay naghihintay na lang ng signal mo." Tumango ako at kinuha ang isang gintong maskara sa mesa. Ito ay isang masquerade ball, at ang maskara ang magiging huling proteksyon ko bago ko ihulog ang bomba. Lumabas ako ng kwarto at ang bawat hakbang ng aking stilettos sa sahig ay parang tunog ng martilyo ng hukom na nagbababadya ng hatol. Sumakay ako sa likod ng bulletproof na SUV. Madilim ang gabi, pero mas madilim ang parating na bagyo sa buhay ng mga Valderrama. Hinawakan ko ang aking tiyan. "Anak," bulong ko, "manood ka. Tuturuan kita kung paano lumaban ng hindi nagbubuhat ng kamay." Tumingin ako kay Mateo sa rearview mirror. "Let's go, Mateo. I don't want to be late for my own party." Umandar ang sasakyan, humahagibis patungo sa lugar kung saan ang mga ken-ken ay naghihintay ng bangkay. Hindi alam na sila pala ang magiging hapunan. Ang Grand Ballroom ng Manila Peninsula ay kumikinang sa dami ng mga kristal na chandelier. Ang hangin ay amoy mamahaling pabango, champagne, Dainicomo, at kaplastikan. Dito nagtitipon ang mga tinatawag na elite ng lipunan, mga taong sinusukat ang halaga ng pagkatao base sa tatak ng kanilang sapatos. Nakatayo ako sa may dulo ng hagdan, nakatago sa anino ng isang malaking haligi. Suot ko ang aking gintong maskara na tumatakip sa kalahati ng aking mukha. Mula dito, tanaw na tanaw ko sila. Nasa gitna ng bulwagan si Rodrigo. Hawak niya ang isang baso ng wine habang malakas na tumatawa sa kwento ng isang congressman. Nakakapit sa braso niya si Marisol.
Suot ang isang pulang gown na sobrang baba ng neckline, halatang gustong agawin ang atensyon ng lahat. Ang mga ngiti nila ay abot tainga. Walang kaalam-alam na ang wine na iniinom nila ay binili gamit ang perang ninakaw nila sa kinabukasan ng aking mga anak. Ladies and gentlemen, ang boses ng auctioneer ay umalingaw-ngaw sa speakers para sa ating main event ngayong gabi. Ang pinakahihintay ng lahat, ang luha ng sirena. Bumaba ang mga ilaw. Isang spotlight ang tumutok sa gitna ng entablado. Sa loob ng isang glass case, nakalagay ang isang kwintas na may malaking asul na sapphire na pinalilibutan ng maliliit na diamante. Ito ay kumikinang na parang dagat sa ilalim ng buwan. Napasinghap ang mga tao. Nakita kong kinalabit ni Marisol si Rodrigo at bumulong. Halatang nagdedemandang bilhin ito para sa kanya. Tumango si Rodrigo nang may kayabangan. Inaayos ang kanyang coat. Handa na siyang magpasikat. Mag-uumpisa tayo sa halagang 20 million pesos, anunsyo ng auctioneer. Agad na itinaas ni Rodrigo ang kanyang number paddle. 25 million, sigaw niya sabay tingin sa paligid para siguraduhing nakatingin ang lahat sa kanya. Nagpalakpakan ang mga tao. Tuwang-tuwa si Marisol, humalik pa sa pisngi ni Rodrigo. 25 million going once? Huminga ako ng malalim. Eto na, dahan-dahan akong bumaba ng hagdan. Ang tunog ng aking takong sa marmol na sahig ay tila hindi naririnig dahil sa ingay ng bulwagan. Pero ang presensya ko ay unti-unting napapansin ng mga nasa gilid. Nahawi ang mga tao. Tila ba nahati ang dagat sa aking pagdaan. 30 million, sabi ng isang matandang businessman sa kabilang dulo. Nainis si Rodrigo, tinaas ulit niya ang paddle. 35 million. 35 million kay Mr. Valderrama. Going once. Going twice. Itinaas ko ang aking kamay. Hawak ang paddle number 001. 50 million. Ang boses ko ay kalmado, mababa, pero malinaw na umabot sa bawat sulok ng kwarto. Natahimik ang buong ballroom. Mula sa ingay ng palakpakan, biglang naging seryoso ang lahat. 50 milyon para sa isang kwintas? Iyon ay presyo na ng isang malaking lupain. Napalingon si Rodrigo sa akin. Nakita ko ang pagkunot ng kanyang noo. Sinubukan niyang aninagin kung sino ako sa likod ng gintong maskara at sa ilalim ng madilim na ilaw. Pero hindi niya ako makilala. Ang alam lang niya, may humahamon sa kanya. Sino yan? Rinig kong tanong ni Marisol, halatang naiirita. Hindi nagpatalo ang ego ni Rodrigo. 55 million! Sigaw niya nakatingin ng masama sa akin. Hindi ako kumurap. 60 million! Napasinghap ang audience. Nagbulungan na ang mga tao. Sino ang babaeng yan? Ngayon ko lang siya nakita. Masyadong malakas ang loob. Alam ba niyang Valderrama ang kalaban niya? Namula ang mukha ni Rodrigo. Hindi siya sanay na may sumasalungat sa kanya, lalo na sa harap ng maraming tao. Ang pride niya ay mas mahalaga pa kaysa sa laman ng wallet niya. 70 million! Sigaw niya, halos pumiyok na ang boses sa galit. Ngumiti ako sa likod ng maskara. Sige Rodrigo, itaas mo pa. Ilabas mo lahat ng perang wala ka naman talaga. Humakbang ako, palapit sa gitna, papalapit sa kanya. 80 million, sabi ko. 85, ganti niya agad. 100 million pesos, madiin kong sabi. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa lugar. 100 milyon. Nanginginig na si Rodrigo. Hindi sa takot, kundi sa galit. Binitawan niya si Marisol at marahas na naglakad papalapit sa akin. Hinarang siya ng auctioneer pero tinulak niya ito. Tumayo siya sa harap ko. Ang mukha niya ay puno ng pawis at puot. Sino ka ba? Sigaw niya sa mukha ko. Sino ka para ipahiya ako sa sarili kong event? Alam mo ba kung sino ako? Ako si Rodrigo Valderrama. Kaya kong bilhin ang buong pagkatao mo. Tinitigan ko siya sa mata. Sa malapitan, nakita ko ang mga gatla sa noo niya. Ang takot sa likod ng kanyang kayabangan. Amoy alak siya at amoy takot.
Kilala kita, Rodrigo. Sagot ko. Ang boses ko ay bumalik sa pamilyar na tono. Ang tono na naririnig niya tuwing gabi bago kami matulog. Ang tono na nagpapatahan sa kanya kapag may problema siya. Natigilan siya. Nanlaki ang mga mata niya. Parang may narinig siyang multo. Ang boses na yan. Bulong niya. Dahan-dahan kong inabot ang tali ng aking maskara. Ladies and gentlemen, sabi ko, habang tinatanggal ang gintong pantakip sa aking mukha. Mukhang hindi kilala ng Mr. Valderrama ang sarili niyang asawa. Bumagsak ang maskara sa sahig. Tumambad sa kanya ang mukha ko. Hindi ang alon na losyang, hindi ang alon na pagod, kundi ang alon na maganda, matapang at handang pumatay gamit ang tingin. Napahakbang paatras si Rodrigo. Muntik na siyang matumba. Si Marisol ay napatakip ng bibig sa gulat. Alon? Nanginginig na tanong ni Rodrigo. Paanong? Saan ka kumuha ng pera? Wala kang pera. Pinalayas kita. Lumapit ako sa kanya. Sobrang lapit na naaamoy ko ang takot niya. Inayos ko ang kwelyo ng kanyang suit, gaya ng ginagawa ko tuwing umaga. Pero ngayon, ang hawak ko ay mahigpit, parang sakal. Nagkakamali ka, Rodrigo. Bulong ko, at sinigurado kong rinig ng mga nasa paligid. Ang Empire Valderrama ay hindi sayo. Ang perang ipinagmamalaki mo, hindi sayo. Tumingin ako sa kanyang mga mata at binitawan ang huling salita bago ang bagyo. Ang pera na yan ay akin at ngayong gabi, kukunin ko na ang sukli. Isang nakakabininging tawanan ang pinakawalan ni Rodrigo. Iyon ay tawang pilit, tawang puno ng kaba na nagtatangkang takpan ang katotohanang unti-unti nang gumuguho ang mundo sa ilalim ng kanyang mga paa. Humarap siya sa mga bisita. Nakabuka ang mga braso na parang isang host na nagpapatawa. Nakikita niyo ba ito? Sigaw niya, sabay turo sa akin na parang ako ay isang baliw. Ang asawa ko, nagpapatawa. Saan ka kukuha ng 100 milyon, Alon? Sa pagbebenta ng basahan? Sa pagtitinda ng isda? Nagtawanan ng ilang kaibigan niyang sip-sip, pero karamihan sa mga bisita ay tahimik. Nakatingin sa akin ng may pagkamangha at respeto. Ang suot kong gown, ang tindig ko, at ang aura ng kapangyarihan na bumabalot sa akin ay hindi mukhang galing sa isang tindera ng isda. Hindi ako sumagot. Nanatili akong nakatayo, matuwid, at hindi natitinag habang pinapanood siyang magkalat. Security! Sigaw ni Rodrigo. Ilabas niyo ang babaeng ito. Sinisira niya ang gabi ko. Walang gumalaw na security guard. Nakatingin lang sila sa akin, naghihintay ng utos, hindi mula sa kanya, kundi mula sa akin. Nang mapansin ni Rodrigo na walang sumusunod sa kanya, namula siya sa galit. Hinablot niya ang kanyang wallet at naglabas ng isang itim na card, ang kanyang Centurion card, ang simbolo ng kanyang huwad na kapangyarihan. Sige, hamon niya sa auctioneer. Bibilin ko ang kwintas, 85 million. I-charge mo lahat dito. Ipakita natin sa babaeng yan kung ano ang totoong pera. Lumapit ang kabadong auctioneer dala ang portable card terminal. Nanginginig ang kamay nito habang inaabot ang card ni Rodrigo. Si Marisol naman ay nasa likod ni Rodrigo, nakangisi sa akin. Akala niya ay mananalo na naman sila. Matatalo ka rin, Alon, bulong ni Marisol. Babalik ka rin sa kangkungan. Isiniksik ng auctioneer ang card sa makina. Ang buong ballroom ay natahimik. Lahat ay naghihintay. Ang tanging naririnig ko ay ang mabilis na paghinga ni Rodrigo at ang mahinang ugong ng aircon. Beep! Isang matinis at mahabang tunog ang lumabas mula sa makina. Sa maliit na screen nito, lumabas ang isang salitang kulay pula na sapat na para wasakin ang ego ng kahit sinong bilyonaryo. I'm sorry, Mr. Valderrama, nauutal na sabi ng auctioneer. Declined po. Nanlaki ang mga mata ni Rodrigo. Anong declined? Imposible. Unlimited ang limit niyan. Subukan mo ulit. Baka sira ang machine mo. Sinubukan ulit ng auctioneer.
Ipinasok ang card. Naghintay ng ilang segundo. Beep. Declined po ulit, sir. Card inactive daw po. Bobo! Sigaw ni Rodrigo at hinablot ang makina. Siya mismo ang nagkaskas ng card ng paulit-ulit na parang sa lakas ng pagkaskas ay magkakalaman ito. Pero paulit-ulit din siyang sinagot ng makina ng parehong matinis na tunog ng pagtanggi. Naglabas siya ng ibang card. Visa, Mastercard, Platinum, Gold. Lahat sila isa-isang tinanggihan. Declined, declined, declined. Ang bawat tunog ay parang sampal sa kanyang mukha. Ang mga bulungan ng mga bisita ay lumakas na. Akala ko ba bilyonaryo siya? Nakakahiya. Wala palang pambayad. Scammer ba ang Empire Valderrama? Si Marisol ay unti-unti nang lumalayo kay Rodrigo. Ang nangisi sa mukha niya ay napalitan na ng takot at hiya. Ayaw niyang madamay sa kahihiyan. Sa gitna ng panik ni Rodrigo, humakbang ako palapit. Ang tunog ng aking takong ay umalingaw-ngaw sa gitna ng kanyang desperasyon. Huwag mo nang ipilit, Rodrigo. Malumanay kong sabi, pero ang bawat salita ay may diin. Kahit anong kaskas mo, walang lalabas na pera. Dahil ang gripo ay nakasara na. Tumingin siya sa akin, pawisan at namumutla. Ikaw, anong ginawa mo? Sa sandaling iyon, lumapit ang isang lalaking nakasuit. Si Mr. Tan, ang head ng bangko na may hawak ng accounts ng Empire Valderrama. Mr. Valderrama, seryosong sabi ni Mr. Tan, ipinapaalam ko lang po na kaninang alas 5 ng hapon, ang principal investor at majority shareholder ng inyong kumpanya ay nag-trigger ng clause 42 ng inyong kontrata. Lahat ng assets ay frozen habang iniimbestigahan ang serious fraud at embezzlement. Principal investor? Sigaw ni Rodrigo. Ako ang may-ari ng kumpanya. Wala akong investor. Meron, Mr. Valderrama. Sagot ni Mr. Tan sabay tingin sa akin. Yumuko siya bilang paggalang. Good evening, Ma'am Alon. Nasunod na po ang lahat ng utos nyo. Bumagsak ang panga ni Rodrigo. Tumingin siya sa akin. Tapos kay Mr. Tan. Tapos pabalik sa akin. Ang utak niya ay pilit na pinag-uugnay ang mga piraso ng puzzle. Ikaw? Bulong niya. Ang boses ay garalgal. Ikaw ang investor? Ikaw ang consultant? Ngumiti ako. Isang nangiti na hindi umabot sa mata. Oo, Rodrigo. Ang babaeng tinawag mong pabigat. Ang babaeng tagaluto mo ng sinigang. Ako ang nagpondo sa una mong project. Ako ang nag-ayos ng mga gulo mo. Ako ang dahilan kung bakit may empire ang Valderrama. At ngayong gabi, binabawi ko na ang corona. Lumingon ako kay Marisol na nooy dahan-dahan nang naglalakad patungo sa exit. At ikaw, Marisol, tawag ko sa kanya. Napatigil siya. Saan ka pupunta? Hindi ba gusto mo ng show? Ito na ang show. Naglakad ako palapit sa isang waiter na may dalang tray ng mamahaling red wine. Kumuha ako ng isang baso. Lumapit ako kay Marisol. Nanginginig siya. Gusto mo ang kwintas na yan, di ba? Tanong ko. Sayang, hindi bagay sa'yo. Ang bagay sa'yo ay ito. Dahan-dahan kong ibinuhos ang laman ng baso sa kanyang mamahaling pulang gown. Ang wine ay humalo sa kulay ng damit, pero ang mantsa at ang lamig nito ay ramdam na ramdam niya. Oops, sabi ko nang walang emosyon. Nabasa ang Prada mo, pero okay lang. Sanay ka naman sa dumi, di ba? Napasinghap ang mga tao. Si Marisol ay napaiyak sa hiya. Tumakbo palabas ng ballroom habang pinagtatawanan ng mga dating humahanga sa kanya. Binalikan ko si Rodrigo. Nakatulala siya, bagsak ang balikat, talunan. Alon, tawag niya, may halong pagmamakaawa. Asawa ko. Wag mo akong tawaging asawa. Putol ko sa kanya. Ang lamig ng boses ko ay sapat na para magyelo ang impyerno. Ang asawa mo ay namatay na noong gabing pinalayas mo siya at ang mga anak mo sa ulanan. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng ballroom. Pumasok ang isang pangkat ng mga pulis, pinangungunahan ng chief of police.
Rodrigo Valderrama, deklara ng opisyal habang ipinapakita ang warrant of arrest. You are under arrest for qualified theft, tax evasion, and money laundering. Habang pinoposasan si Rodrigo sa harap ng daan-daang tao, tumingin siya sa akin. Wala nang yabang, tanging pagsisisi at takot ang nakita ko. Pero huli na, tinalikuran ko siya. Hindi ko na kailangang panoorin ang pagkaladkad sa kanya. Ang misyon ko ay hindi para sa kanya. Ang misyon ko ay para sa mga anak ko. Naglakad ako palabas ng ballroom. Iiwan ang gulo. Iiwan ang nakaraan. Ang tunog ng sirena ng pulis sa labas ay tila musika ng aking kalayaan. Malamig ang hangin sa loob ng interrogation room. Walang chandelier, walang red carpet at walang champagne. Ang tanging naroon ay isang bakal na mesa, isang pumupusyaw na ilaw, at ang amoy ng kape at takot. Nakaupo si Rodrigo, nakaposas ang mga kamay sa mesa. Gusot-gusot na ang kanyang mamahaling suit. Ang buhok niya ay magulo, at ang mga mata niya ay mapula sa pinaghalong galit at puyat. Nasaan na ba ang abogado ko? Sigaw niya sabay hampas ng posas sa mesa. Ang tunog ng bakal ay umalingaw-ngaw sa maliit na kwarto. Tawagan niyo ang consultant. Siya lang ang makakaayos nito. Sabihin niyo kailangan ko siya. Nasa kabilang side ako ng one-way mirror, pinapanood siya. Katabi ko si Mateo at ang chief of police. Hanggang ngayon, umaasa pa rin siya sa consultant. Iling ni Mateo. Hindi niya matanggap na ang taong sinasamba niya at ang taong inalipusta niya ay iisa. Inayos ko ang butones ng aking uniforme. Hindi na ako nakagown. Suot ko na ang aking full dress uniform bilang colonel ng intelligence unit. Sa aking dibdib ay nakasabit ang mga medalya ng karangalan. Mga medalyang nakuha ko sa mga misyong hindi alam ni Rodrigo. Ang mga bituin sa aking balikat ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Oras na para magising siya sa katotohanan, sabi ko. Pumasok si Mateo sa interrogation room. Agad siyang dinuro ni Rodrigo. Mateo, sa wakas, sigaw ni Rodrigo. Nasaan ang consultant? Bakit hindi siya sumasagot sa mga emails ko? Bayaran mo siya ng kahit magkano, papuntahin mo siya dito. Umupo si Mateo sa harap niya, kalmado at propesyonal. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa mesa. Mr. Valderrama, panimula ni Mateo. Ang consultant na hinahanap mo ay hindi isang taong nababayaran ng pera at nandito na siya. Kumunot ang noo ni Rodrigo. Nandito? Nasaan? Papasukin mo. Tumingin si Mateo sa pinto. Colonel, you may enter. Bumukas ang pinto. Pumasok ako. Ang tunog ng aking combat boots sa sahig ay mabigat at may awtoridad. Ibang-iba sa tunog ng tsinelas sa kusina. Ibang-iba sa tunog ng stilettos sa ballroom. Ito ang tunog ng batas. Tumayo ako sa harap ni Rodrigo. Natulala siya. Ang bibig niya ay bumuka pero walang lumabas na salita. Tinitigan niya ang uniforme ko, ang mga medalya, ang ranggo sa balikat ko, at ang pangalang nakaborda sa aking dibdib, Valderrama. Alon? Nautal niyang tanong. Parang hindi maproseso ng utak niya ang nakikita. Anong kalokohan to? Bakit ka naka-costume? Hindi ako ngumiti. Hila ko ang isang upuan at umupo sa harap niya. Ang tingin ko ay diretsyo, walang emosyon. Hindi ito costume, Rodrigo. Sagot ko. Ang boses ko ay mababa, puno ng command presence. Ito ang trabaho ko bago pa kita makilala. Ito ang dahilan kung bakit biglang naaayos ang mga gulo mo sa customs. Ito ang dahilan kung bakit hindi ka nagagalaw ng mga sindikato. Ako ang protection mo. Umiling siya. Tumatawa ng pilit. Hindi, imposible. Isa ka lang housewife. Tagaluto ka lang. Wala kang alam sa negosyo. Binuksan ko ang folder na dala ni Mateo. Inilabas ko ang mga printed emails, mga emails na ipinadala ko sa kanya bilang consultant sa loob ng maraming taon. Basahin mo. Utos ko. Kinuha niya ang mga papel ng nanginginig ang kamay. Binasa niya ang mga estratehiya, ang mga financial advice,
ang mga market analysis, ang Project Blue Harbor, ang merger sa Ayala, ang tax loophole sa Cayman. Bulong niya habang binabasa ang mga dokumento. Tumingala siya sa akin. Puno ng horror ang mga mata. Ikaw? Ikaw ang nagsulat ng mga to? Ako, kumpirma ko. Sa tuwing tulog ka na, bumabangon ako para aralin ang kumpanya mo. Sa tuwing nasa golf course ka, kasama ang mga kumpare mo, ako ang nag-aanalisa ng merkado. Minahal kita, Rodrigo. Kaya ibinigay ko sa iyo ang utak ko para magmukha kang magaling, para magmukha kang hari. Lumapit ako ng kaunti. Tinitigan siya sa mata. Pero ang masakit, Rodrigo, minahal mo ang utak ko kapag consultant ang pangalan. Pero inalipusta mo ang katauhang nagdadala nito kapag asawa ang kaharap mo. Bumagsak ang mga balikat ni Rodrigo. Ang pagkabilyonaryo niya, ang pagka-CEO niya, lahat ay natunaw. Sa harap ko ngayon ay isang maliit na lalaki na lang. Alon, nagsimula nang tumulo ang luha niya. Patawarin mo ako. Hindi ko alam. Akala mo ano, napalamuti lang ako. Putol ko sa kanya. Dahil ba nag-aamoy bawang ako, bobo na ako? Dahil ba naglalaba ako ng brief mo, wala na akong karapatang irespeto? Biglang bumukas ang pinto sa kabilang kwarto. Rinig na rinig ang boses ni Marisol na sumisigaw. Kasalanan niya lahat yan. Wala akong alam. Si Rodrigo ang nag-utos sa akin na gastusin ang pera ng kumpanya. Biktima lang ako. Ipakulong niyo siya, wag ako. Napapikit si Rodrigo sa sakit. Ang babaeng ipinagpalit niya sa akin, ang babaeng pinagkagastusan niya ng milyon-milyon, ay binebenta na siya ngayon para iligtas ang sarili. Narinig mo yon? Tanong ko. Iyon ang halaga ng pag-ibig na binili mo. Tumayo na ako. Tapos na ang usapan. Wala na akong dapat patunayan. Alon, huwag mo akong iwan dito. Sigaw ni Rodrigo habang pilit na inaabot ang kamay ko kahit din nakaposas. Asawa mo ako. May pinagsamahan tayo. Ang mga bata. Isipin mo ang mga bata. Huminto ako sa may pinto at lumingon sa huling pagkakataon. Inisip ko ang mga bata, Rodrigo. Kaya nga ginawa ko ito. Sagot ko. Dahil mas mabuting lumaki silang walang ama, kaysa lumaki silang ginagaya ang isang lalaking walang dangal at walang utang na loob. Inililigtas ko sila, Rodrigo, mula sa pagiging katulad mo. Tinulak ko ang pinto pabukas. Ang bigat ng bakal na pinto ay parang bigat ng desisyong ginawa ko. Alon, parang awa mo na. Ang hagulgol ni Rodrigo ay dumudurog sa katahimikan ng presinto. Narinig ko ang pagkalampag ng posa sa mesa, ang tunog ng isang lalaking nawalan ng lahat. Pera, kapangyarihan at pamilya. Pero hindi na ito umabot sa puso ko. Ang puso ko ay sarado na sa kanya. Lumabas ako at madiin na sinarado ang pinto. Blag. Katahimikan. Sa hallway, nakasandal sa pader si Mateo. Inabutan niya ako ng panyo. Hindi ko na malayang tumulo pala ang isang butil ng luha sa aking pisngi. Pinahid ko ito agad. Ito na ang huling luha para kay Rodrigo Valderrama. Hindi ito luha ng panghihinayang, kundi luha ng paglaya. Tapos na, ma'am. Mahinang sabi ni Mateo. Nakadetain na rin si Marisol sa kabilang selda. Nagtuturuan silang dalawa ngayon kung sino ang may kasalanan sa fraud. Napabuntong hininga ako. Ang 2 taong nagtulungan para sirain ako ay nagpapatayan na ngayon para iligtas ang kani-kanilang sarili. Justice served. Hindi pa tapos, Mateo. Sagot ko habang inaayos ang aking sombrero at pinapagpag ang hindi nakikilang alikabok sa aking uniforme. May isa pang natitira. Tumingin ako sa labas ng bintana ng presinto. Umuulan na naman. Ang mga bata, sabi ko. At ang babaeng nagturo kay Rodrigo na maging halimaw. Tumango si Mateo. Alam niya kung sino ang tinutukoy ko, ang ugat ng lahat ng pasakit sa bahay na yon, ang konsentidor na ina, si Doña Corazon.
Banggit ni Mateo. Nasa mansyon pa siya. Pero ayon sa bank order, ngayong gabi ang deadline ng eviction. Ang mga mata ko ay kasing lamig ng bakal. Ihanda ang sasakyan, utos ko. Pupunta tayo sa mansyon. Panahon na para linisin ang huling kalat. Naglakad ako palabas ng istasyon ng pulis, hindi bilang isang biktima, kundi bilang ang bagong padre de pamilya na susundo sa kanyang mga anak. Bumalik ako sa mansyon hindi bilang isang manugang na humihingi ng tawad, kundi bilang isang bagyong handang tangayin ang huling dumi sa aking nakaraan. Madilim ang buong bahay pagdating namin. Pinutulan na ito ng kuryente kaninang hapon base sa utos ko. Ang dating palasyong puno ng ilaw at kayabangan ay mukha na ngayong isang abandonadong libingan. Ang malakas na ulan at kulog ang tanging bumabasag sa katahimikan ng gabi. Bumaba ako ng sasakyan. Kasama ko si Mateo at ang sheriff na may hawak ng eviction order. Pagpasok namin sa main door, naabutan namin si Doña Corazon sa sala. Nakaupo siya sa kanyang paboritong velvet armchair, may kandila sa tabi. Yakap-yakap niya ang kanyang jewelry box. Nakaayos pa rin siya, pero ang mukha niya ay puno ng takot at pagkalito. Wala na ang mga kasambahay, umalis na sila dahil wala nang pasweldo. Nang makita niya ako, lumiwanag ang mukha niya saglit, akala niya ay kakampi ang dumating. "Alon!" Sigaw niya, tumayo at lumapit sa akin. "Salamat sa Diyos! Nasaan si Rodrigo? Bakit walang kuryente? Bakit umalis ang mga katulong? Tawagan mo ang Meralco. Ayusin mo to. Hindi ako sanay sa ganitong init." Tinitigan ko siya. Hanggang sa huli, utos pa rin ang bukang bibig niya. Hindi man lang niya tinanong kung nasaan ang mga apo niya. Ang iniintindi niya ay ang aircon at ang kaginhawaan niya. Wala na si Rodrigo, Doña Corazon. Malamig kong sagot. Nasa kulungan na siya. Natigilan siya. "Ano? Kulungan? Huwag kang ngang magbiro ng ganyan. Ang anak ko ay CEO. Hindi siya nababagay sa kulungan." Humarang si Mateo at iniabot sa kanya ang papel. "Eviction notice po ito, Mrs. Valderrama. Ang bahay na ito ay pag-aari na ng bangko. Mayroon na lang kayong 1 oras para lisanin ang lugar." Binasa ng matanda ang papel sa liwanag ng kandila. Nanginginig ang kamay niya. Nang maunawaan niya ang nakasulat, binitawan niya ito at tumingin sa akin ng masama. "Ikaw," dinuro niya ako. "Ikaw ang may kasalanan nito. Inaswang mo ang pamilya namin. Ikaw ang malas." "Ako?" Napatawa ako ng mapakla. "Ako ang nagpakain sa inyo ng 10 taon, Ma. Ako ang nagbayad ng mga utang niyo sa sugal. Ako ang nagtakip sa mga kalokohan ng anak niyo. At noong pinalayas niyo ako sa ulanan na parang aso, narinig ko ba kayong nagmalasakit?" Lumapit ako sa kanya. Ang anino ko ay tumatakip sa kanya. "Nasaan ang mga anak ko?" Tanong ko. "Nasa kwarto." Sigaw niya. "Kunin mo na sila. Ang ingay-ingay nila. Dagdag lang sila sa sakit ng ulo ko." Hindi ko na siya pinatulan. Tumakbo ako paakyat ng hagdan. Ang puso ko ay kumakabog ng mabilis. Binuksan ko ang pinto ng kwarto ng kambal. Madilim sa loob. "Popoy? Pipay?" Tawag ko. Narinig ko ang mahinang hikbi mula sa ilalim ng kama. Agad akong lumuhod at inilawan sila gamit ang cellphone ko. Doon, nakita ko sila. Magkayakap, nanginginig. Si Popoy, yakap-yakap si Pipay para protektahan ito. Gutom, madungis, at takot na takot. "Mama?" Bulong ni Pipay, halos hindi makapaniwala. "Anak, nandito na si Mama." Hinila ko sila palabas at niyakap ng mahigpit. Napakahigpit. Doon, bumuhos ang luha ko. Hindi luha ng sakit, kundi luha ng pasasalamat. Buhay sila. Ligtas sila. "Mama, gutom po kami." Iyak ni Popoy. "Sabi ni Lola bad daw kami, kaya wala kaming dinner." Humigpit ang yakap ko. Ang galit ko kay Doña Corazon ay umabot sa sukdulan. Paano niya nagawang gutumin ang sarili niyang mga apo? "Huwag kayong mag-alala.
Bulong ko habang hinahalikan ng kanilang mga noo. Hindi na kayo magugutom ulit. Aalis na tayo dito. Uuwi na tayo sa totoong bahay natin. Binuhat ko si Pipay at inakay si Popoy. Bumaba kami ng hagdan. Sa sala, nakita kong nagmamakaawa na si Doña Corazon kay Mateo. Wala akong pupuntahan. Iyak ng matanda. Wala akong pera. Ang mga alahas ko, peke pala ang iba. Sinangla na ni Rodrigo. Nang makita niya akong pababa kasama ang mga bata, tumakbo siya palapit sa akin. Lumuhod siya at kumapit sa binti ko. Alon, anak. Humagulgol siya. Parang awa mo na. Huwag mo akong iwan dito. Matanda na ako. Saan ako pupulutin? Kahit sa kwarto ng katulong, okay lang ako. Patawarin mo ako, Alon. Nanay mo pa rin ako. Tumingin ako sa kanya. Ang babaeng dating puno ng alahas at panglalait, ngayon ay nakaluhod sa sahig. Humahalik sa sapatos ko. Naramdaman ko ang higpit ng hawak ni Popoy sa kamay ko. Takot pa rin siya sa lola niya. Bitawan niyo po ako, sabi ko ng mahinahon. Alon, maawa ka. Inalis ko ang pagkakakapit niya sa paa ko. Noong pinalayas niyo ako, buntis ako at walang pera, naawa ba kayo? Tanong ko. Noong ginutom niyo ang mga apo niyo, naawa ba kayo? Umiling siya, umiiyak. Hindi ko kayo pababayaan bilang tao, sabi ko. At sumenyas ako kay Mateo. Dadalhin siya ng driver sa bahay ng kapatid niya sa probinsya. May maliit na monthly allowance akong ibibigay. Sapat para sa pagkain, pero hindi para sa luho. Nanlaki ang mata niya. Sa probinsya? Sa kubo? Alon, hindi ako mabubuhay doon. Mabubuhay kayo doon kung matututo kayong magpakumbaba. Sagot ko. Iyan ang huling tulong ko. Tanggapin niyo o matulog kayo sa kalsada. Tinalikuran ko siya at naglakad palabas ng pinto kasama ang mga anak ko. Alon! Alon! Sigaw niya. Pero hindi na ako lumingon. Pumasok kami sa sasakyan. Ang init at liwanag sa loob ng kotse ay parang yakap ng kaligtasan. Mama, saan tayo pupunta? Tanong ni Pipay habang kumakain ng biskit na inabot ni Mateo. Ngumiti ako at hinaplos ang pisngi niya. Sa labas, nakikita ko ang mansyon na unti-unting nilalamon ng dilim habang papalayo kami. Sa dagat, anak, sagot ko. Pupunta tayo sa lugar kung saan tahimik, kung saan malaya, at kung saan walang mananakit sa atin. Sumandal si Popoy sa balikat ko at nakatulog agad. Si Pipay ay humilig sa aking dibdib. Ang bigat sa puso ko ay nawala na. Ang gera ay tapos na. Panahon na para sa kapayapaan. Nagising ako sa isang hingal. Ang puso ko ay kumakabog ng mabilis, parang tambol na humahampas sa aking dibdib. Ang pawis ay tumutulo sa aking noo kahit na malamig ang simoy ng hangin. Sa panaginip ko, nasa kusina na naman ako. Naririnig ko ang boses ni Rodrigo na sumisigaw. Nakikita ko ang pagbagsak ng mga plato at nararamdaman ko ang takot na baka saktan niya ang mga bata. Napaupo ako sa kama at mabilis na kinapa ang paligid. Wala ako sa mansyon. Walang madilim na dingding. Walang amoy ng alak at sigarilyo. Ang bumungad sa akin ay ang purong puting kurtina na sumasayaw sa ihip ng hangin mula sa bukas na bintana. Ang amoy ay hindi mamahaling pabango, kundi amoy ng dagat, maalat, presko at malaya. Nasa Davao Oriental na kami, sa isang simpleng rest house sa tabi ng dagat na nabili ko gamit ang natira kong ipon bago pa ako ikasal kay Rodrigo. Ito ang secret sanctuary ko na kinalimutan ko sa loob ng 10 taon. Dahan-dahan akong tumayo at sumilip sa kabilang kama. Mahimbing na natutulog sina Popoy at Pipay. Payapa ang mga mukha nila, walang bakas ng luha. Wala nang takot na baka may sumigaw sa kanila ng bobo o maingay. Hinaplos ko ang aking tiyan. Malaki na ito. Kabuwanan ko na. Ligtas na tayo, anak, bulong ko. Wala nang mananakit sa atin.
Lumabas ako sa terrace. Ang araw ay pasikat pa lang. Pinipintahan ng kulay kahel at lila ang abot-tanaw. Ang dagat ay kalmado. Ang mga alon ay humahalik sa buhangin ng dahan-dahan. Maaga kayata nagising, ma'am. Napalingon ako. Si Mateo, na nakatira sa guest house sa ibaba, ay may dalang 2 tasa ng mainit na tsokolate. Hindi na siya nakasuot. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt at shorts, mukhang mas bata at mas maaliwalas ang mukha. Hindi pa rin ako sanay sa katahimikan, Mateo. Pag-amin ko habang tinatanggap ang tasa. Minsan, hinihintay ko pa rin ang sigaw. Hinihintay ko ang gulo. Ang tawag dyan ay trauma, Alon. Sagot niya ng mahinahon. Hindi ako tinawag na ma'am o colonel. Dito sa dalampasigan, ako lang si Alon. Hindi yan mawawala sa isang gabi. Pero gaya ng dagat, huhugasan din yan ng panahon. Umupo kami sa silyang kawayan. Pinapanood ang pagsikat ng araw. May balita galing sa Maynila. Panimula niya. Alam kong ayaw niya sanang sirain ang mood, pero kailangan kong malaman. Humigpit ang hawak ko sa tasa. Sabihin mo, lumabas na ang hatol kanina. Guilty beyond reasonable doubt. Huminga ako ng malalim. Ilang taon? Reclusion perpetua. 20 taon hanggang habambuhay na pagkakakulong. Walang parol. Paliwanag ni Mateo. Napatunayan ang money laundering, tax evasion, at pati na rin ang illegal detention sa inyo ng mga bata. 20 taon. Sa loob ng 20 taon, hindi ko na makikita ang mukha niya. Sa loob ng 20 taon, lalaki ang mga anak ko nang walang anino ng takot. At si Marisol? Tanong ko. Deported, sagot ni Mateo. Peke ang citizenship niya. At dahil sa dami ng kaso niya ng estafa sa ibang bansa, sasalubungin siya ng mga pulis pagbaba niya ng eroplano. Wala na siyang babalikan dito. Tumango ako. Justice served. Ang mga taong gumawa ng impyerno sa buhay ko ay nasa sarili na nilang impyerno ngayon. May ipinaabot si Rodrigo. Nag-aalangan na, sabi ni Mateo. Dumukot siya sa bulsa at inilabas ang isang gusot na sobre. Galing ito sa city jail. Sabi niya, basahin mo daw, para daw sa mga bata. Tinignan ko ang sobre. Nakasulat sa pamilyar na sulat kamay ni Rodrigo ang pangalan ko. Para sa aking asawa, Alon. Kinuha ko ito. Ang papel ay magaspang. Siguro ito na ang huling koneksyon ko sa kanya. Ang huling pagkakataon na marinig ang panig niya. Siguro humihingi siya ng tawad. Siguro gusto niyang magpaalam. Pero habang hawak ko ang sobre, naramdaman ko ang bigat sa dibdib ko. Kung bubuksan ko ito, papapasukin ko na naman siya sa buhay namin. Kung babasahin ko ang mga salita niya, bibigyan ko siya ng kapangyarihan na saktan o paasahin ulit ako. Naalala ko ang sinigang na tinapon niya. Naalala ko ang pagpapaalis niya sa akin sa ulan. Naalala ko ang gutom ng mga anak ko. Hindi. Tapos na ako sa pakikinig sa kanya. Tumayo ako at lumapit sa railings ng terrace kung saan may nakasinding katol para sa lamok. Alon? Tawag ni Mateo. Itinapat ko ang dulo ng sobre sa baga ng katol. Unti-unting kinain ng apoy ang papel. Ang kulay brown na sobre ay naging itim, naging abo. Pinanood ko itong maubos habang tinatangay ng hangin ang usok palayo sa akin. Palayo sa amin. Hindi ko na inalam kung ano ang laman ng sulat. Hindi na mahalaga. Wala na siyang asawa, sabi ko habang pinapagpag ang abo sa aking kamay. At ang mga anak ko ay hindi kailangan ng ama na nasa kulungan. Tumingin ako sa ibaba. Sa may dalampasigan, gising na pala ang kambal. Tumatakbo sila sa buhanginan, hinahabol ang mga maliliit na alimango. Rinig na rinig ko ang halakhak nila. Tunay na halakhak, hindi pilit. Nadapa si Pipay, pero sa halip na umiyak, tumawa lang siya at tumayo ulit. Napangiti ako. Ang luha sa mata ko ngayon ay hindi na dahil sa sakit. Mateo, baling ko sa kaibigan ko. Salamat. Sa lahat. Ngumiti si Mateo.
Isang ngangiting puno ng respeto at pangako ng proteksyon. Nandito lang ako, Alon, hanggang sa maging payapa na ang lahat ng alon sa buhay mo. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang malakas na sipa mula sa aking sinapupunan. Napahawak ako sa tiyan ko at natawa. Handa na siya, sabi ko. Handa na siyang makita ang mundo. Ang araw ay tuluyan ng sumikat. Ang dilim ng gabi ay naglaho na. At sa liwanag ng umaga, alam kong magiging maayos na ang lahat. Hindi dahil may prinsipe na dumating para iligtas ako, kundi dahil ako mismo, ang reyna, ang sumagip sa sarili ko. Ma'am Alon, tumingin po kayo dito. Isang ngiti naman dyan para sa cover ng Forbes Asia. Ang liwanag ng mga kamera ay nakakakasilaw. Parang libo-libong bituin na kumikislap sa aking harapan. Nakatayo ako sa entablado ng Grand Hyatt Ballroom. Suot ang isang puting power suit na sumisimbolo sa aking bagong simula. Sa likod ko ay ang malaking logo ng aking kumpanya, La Marea Holdings. Dati, ang pangalan ko ay kasing kahulugan ng Tagaluto at Tagalaba. Ngayon, ang pangalan ko ay kasing kahulugan na ng tagumpay. Sa loob ng 5 taon, ginamit ko ang talino na inakala ni Rodrigo na walang kwenta para magtayo ng sarili kong imperyo sa real estate at financial consultancy. Hindi ko na kailangan magtago sa likod ng pangalang consultant. Ako na ito, si Alon. Mama! Napalingon ako sa gilid ng stage. Tumakbo palapit sa akin ang 3 pinakamagandang anghel sa buhay ko. Si Popoy at Pipay, na 10 taong gulang na ngayon, ay matatangkad at matatalino. Si Popoy ay laging may dalang libro, at si Pipay naman ay mana sa akin ang tapang ng mata. At ang bunso, si Araw, ang batang nasa sinapupunan ko noong gabing pinalayas ako sa ulanan, ay 5 taong gulang na. Siya ang pinakamakulit ang nagbibigay ng liwanag sa aming tahanan. Lumuhod ako para yakapin silang 3. Ang yakap nila, ang tunay na yaman na hindi kayang tapatan ng kahit anong bank account. Congratulations, Mama! Bati ni Popoy habang inaayos ang medalya sa leeg ko. Proud na proud po kami sa inyo. Salamat mga anak, bulong ko. Kayo ang dahilan ng lahat ng ito. Sa di kalayuan, nakita ko si Mateo. Nakangiti siya. Nakataas ang baso ng champagne bilang pagbati. Nanatili siyang tapat na kaibigan at legal counsel. Walang namuong relasyon sa amin at masaya kami sa ganoon. Hindi ko kailangan ng lalaki para makaramdam ng pagkakumpleto. Ang pagmamahal ng mga anak ko at ang respeto sa sarili ay sapat na. Samantala, sa isang masikip at mabahong selda sa New Bilibid Prison, isang matandang lalaki ang nakaupo sa sahig, nakatingala sa isang maliit at lumang telebisyon na nakasabit sa rehas. Ang buhok niya ay puro uban na, ang mukha ay puno ng kulubot, at ang mga mata ay wala ng ningning. Sa screen ng TV, ipinapakita ang live broadcast ng event. Nakita niya ang babaeng nasa gitna ng entablado, ang babaeng mukhang reyna, ang babaeng dati niyang inalipusta. Si Alon yan. Bulong ni Rodrigo sa kanyang selda. Ang boses ay basag at mahina. Itinuro niya ang screen sa kapwa niya preso. Asawa ko yan. Ako ang gumawa sa kanya. Tumigil ka nga dyan, tanda! Sigaw ng kasama niya sa selda sabay bato ng unan. Asawa mo? Bakit nandito ka at siya nandoon sa palasyo? Puro ka kwento? Matulog ka na nga. Tumahimik si Rodrigo. Tinitigan niya ang mga bata sa screen, sina Popoy, Pipay, at ang bunsong hindi niya man lang nahawakan kahit minsan. Nakita niya ang saya sa mga mata nila, saya na hindi niya kailanman naibigay. Dahan-dahan niyang inilapat ang madumi niyang palad sa screen ng TV, tila ba sinusubukang hawakan ang pamilyang sinayang niya. Ang pagsisisi ay hindi isang bagyo na dumarating at umaalis. Ito ay isang anay na dahan-dahang kumakain sa iyo mula sa loob, araw-araw, hanggang sa mamatay ka. At ito ang parusa ni Rodrigo habang buhay. Bumalik ang eksena sa akin.
Nasa balcony na ako ng bago naming bahay, nakaharap sa dagat. Tapos na ang party. Tulog na ang mga bata. Hinubad ko ang aking sapatos at naramdaman ang lamig ng hangin. 5 taon na ang nakalipas mula noong gabing tumayo ako sa ulanan na may 50 pesos lang sa bulsa. 5 taon mula noong inisip kong katapusan na ng mundo ko. Mali ako. Iyon pala ang simula. Para sa lahat ng mga babaeng nakikinig sa kwentong ito, mga inang napapagod, mga asawang hindi pinapahalagahan, mga babaeng sinabihang hanggang bahay lang, huwag kayong maniwala sa kanila. Kayo ang pundasyon ng tahanan. Kayo ang ilaw. At kapag sinubukan nilang patayin ang ilaw na yon, maging apoy kayo. Sunugin ninyo ang mga tanikala at gamitin ang abo para itayo ang sarili ninyong kaharian. Ako si Alon. Dati akong hinamak. Pero ngayon, ako na ang dagat na hindi kayang pigilan ng kahit sino. At ito ang aking kwento.